Sabi nila, si Mayor Duterte isang killer. Sabi ko, ganito yan. Destroyer daw siya. Killer daw siya. Sino po ang destroyers of life? Drug lords, criminals, rapists, kidnappers. Yan ang destroyers of life. Ano pong ginagawa ni Mayor? Mayor Duterte destroys the destroyers of life! Bakit ka magluto ng shabu? Ipakain mo sa mga anak namin and you destroy their lives forever. Sagutin mo ang putang ina kami papatayin kita. Huwag mo na yung batas. Putang ina, sagutin mo ako! Eh, pag hindi putang ina, yayariin. Wala po to sa plano, sabi ko, Mayor, pag tumakbo ka, kahit hindi mo ako piliin, ikaw na ang susuporta o Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sabi sa akin, Sir, number 4 ka sa survey. Excuse me, kahit number 6, kahit huli ako sa survey sa eleksyon, si Alan Cayetano panalo na dahil dadalhin na ni Mayor Duterte ang pagbabago. Ang aking objective from the start, pagbabago, kaya ako'y panalo na. Nung ako po ay maalis, hindi ko alam kung naalis. Baka sabi ng iba nilaglag, baka sabi ng iba iniwan. Ang kumuha po sa akin, si Mayor Duterte. Sino ang susunod na presidente? Sino ang susunod ng pangalawang pangulo? Kahit anong gawin ng gobyernong ito, nasisiraan na sila ng ulo dahil hindi na nila alam. Masyado na! Sobra na po! Mabuhay tayo ng Pilipino! At mabuhay si Mayor Duterte! Bukas, bumili po kayo ng 3-in-1 bukas. Pagising ninyo ng alas 5 ng umaga sa Lunes, uminom po kayo ng kape na 3-in-1. Bakit 3-in-1 po ang gusto kong inumin ninyo? Para po maalala ninyo, number 3 pagka-presidente, Duterte, number 1 pagka-vice-presidente, Cayetano. Pag-aaralan nyo ang temper ni Antonio Luna. Kamukha ng temper ni Duterte. Mainit ang ulo noon.
Si General Antonio Luna, mainit ang ulo. Pero talagang nationalist guerrilla. Anong klaseng putang ina itong gobyerno to? Bakit ninyo ginaganon ang tao? Sabi dito raw, kasi safe. Gusto ko nang mamatay ngayong gabi dito na para sa Pilipino. Kaya, saan man yung sniper ninyo, go ahead. I would be glad to die for the Filipino. Ngayong gabi na ninyo ako patayin. Kasi pag ako ang nanalo ng kaupo, talagang papatayin ko kayo. At totoo yan. Walang halong biro yan. Talagang yayariin ko kayo sa paghirap ninyo sa Pilipino. Galit ako sa inyo! Sino ang tunay na nagsasakripisyo? Kung tatanungin niyo siguro si Mar Rojas, si Grace po, Vice President Binay, ang sasabihin nila, grabe ang hirap ng kampanya, kami nagsasakripisyo. Pero hindi po. Ang nagsasakripisyo po, kayong mga nangangampanya ng libre para sa amin. Kayong nagpagawa ng sariling poster nyo para kay Mayor Duterte. Kayong nagpagawa ng t-shirt nyo para kay Mayor Duterte. Kayong mga nang away ng kapamilya nyo sa Facebook. Ako, como presidente, do not declare. Mr. President, hiya ko lang. Ako, doon lang sa Malacayo, doon lang sa opisina. I will say that. Siguro mga generals. Tapos yung mga diplomatiko, and a few. Tsaka hindi ako magpakain. Drinks will be served, hindi yung liquor. Gusto mo, cola, Pepsi-Cola, Cosmos. O, totoo. Hindi ako nagbibiro, ha? Ako, pag sa Davao, pag binibitawan ako ng salita yun. Pero sa gabi, may party ako. Pero exclusive yan. I will throw a big bash to celebrate my victory. But it will be limited purely to the Philippines. At malalaman lang, hindi ko kayo imbitahin kasi puta hindi kaya to. Pero kung ako ang mga presidente, I have to swear to the flag that I will protect the integrity of this republic and provide security, including tomorrow, all people na from harm.
it will be one nation only. One Filipino nation.